Mami Su, kahapon tinanong mo kami, pero ikaw, nagkaroon ka ba ever ng ibang hairstyle? Oo nga. Like, anong hairstyle? Hindi ganitong bobcat? Hindi, mahaba. Aba, actually nakakita ko ng photo ni Mami Su na naka-ponytail siya. Naka-ponytail. So, I think yun Sa harap. yun. Oo, yeah. Dito. Unicorn. Kakaiba nga. Unicorn hairstyle. Pinaponytail ko sa harap kasi sabi gumamela. Ayun pala yun, may tawag palang ganon. Anyway, sa pagpunta nga sa iba't ibang summer destination, todo handa na ilan dyan mula buhok hanggang paa. Malaki raw epekto ng hairstyle sa ating confidence. At may hair theory rin daw, Mami Su, o may ibig sabihin pala ang forma ng buhok. Yan ang kwentong inalam ni Bernadette Reyes. Ganon? Oh, ganyan pala. Tila hindi raw kayang labanan ng anumang hair theory ang init ng panahon, basta maitali ang buhok, gora na. Dahil ang buhok, hindi na raw kailangan ng magarbong hairstyles para maging batayan ng tingin sa isang tao. Si Johanna gustong i-flex ang kanyang long and shiny hair, kaya lagi raw itong nakalugay. Nung pinaiklian ko po, ang dami ko pong natanggap na magagandang comments na nagmukha daw po akong bata, mas blooming na tingnan. Yung una ko po talagang napansin is yung nag-iba po talaga yung itsura ko. Teacher sa umaga, content creator sa hapon si Johanna. Kaya importanteng maayos daw ang kanyang itsura. Iba-iba yung side ng hair ko. Minsan nasa kaliwa, minsan nasa kanan. Basta nakalugay lang po at nag-iipit ng buhok. Pero hindi raw magawa ni Johanna na subukan ang iba't ibang ayos ng buhok. Dahil ang pinakamalaking insecurity raw niya ang hindi raw pantay na mga tenga. May experience po kasi ako na tinry kong itali yung buhok ko sa school and nagtinginan yung mga students ko sa akin and parang nahiya ako and sinabi ng student ko na, "Ma'am, itali mo lang yung buhok mo kasi maganda tingnan, bagay sa'yo." Doon ko nalaman na oo nga no, yung nag-iiba yung impression ng students ko sa akin. Kaya nang naging matunog ang hashtag hair theory na pumalo sa mahigit 600 million views, patunay raw ito na malaki ang epekto ng buhok sa pagtingin ng iba ayon sa hairstylist na si Lourdes Ramos. Actually, ang nakakatuwa, no, yung trend before, meron siyang basihan about age, status, facial structure. Ngayon, it's all about, I need to get the trend. Dapat alam mo na kung nakahati ang buhok sa kanan, maaari raw itong maiugnay sa kilos na karaniwang ginagawa ng kababaihan. Kung sa kaliwa naman ang hati ng buhok, iniuugnay raw ito na posibleng mahilig sa mga gawaing panlalaki. Ayon sa pag-aaral ng isang nuclear physicist at cultural anthropologist noong 1999. Isa lang ito sa maraming teorya sa pag-aayos ng buhok. Sinasabi rin na maaari raw makaapekto ang buhok sa kung paano pakikitunguhan ng isang tao. Pero ang teorya sa buhok noon, hindi na raw batayan kung babagay sa muka at pamumuhay ngayon. Para kay Lourdes, anuman ang hugis ng muka, nasa pagdadala yan. Pwede raw kulutin o di kaya'y magpabangs ng buhok habang naka-high ponytail. Sa mga nagtatrabaho naman, mainam daw ang one-sided braid. Look how fast and easy the hairstyle of the woman on the go or career woman na tinatawag. Diba? I love this. It's very simple, it's trendy, it's classic. At sa mga kalalakihan, nakaka-fresh daw ang modern crew cut. Kasi alam mo kung bakit it's very clean, it frames the face, and at the same time, very low maintenance siya. Kaya si Johanna, anuman ang mausong teorya sa buhok, goodbye insecurities na raw. Yung mga hairstyles na ginagawa ko po sa contents ko is minsan nakatali, naka-braid po yung buhok ko sa harapan lang, nakakulot. Bagay man o hindi sa hulma ng muka, ang mahalaga, masaya ka sa itsura ng iyong buhok. Ano mang kulay, gupit o estilo ng buhok, tandaan na hindi ito batayan ng ating pagkatao. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat alam mo.